morning, gratefuls! For today's groove, I am going to discuss the demonstrative pronouns this, these, that, and those. So if you want to improve your grammar, stay tuned! Okay, to understand it better, I will show you the screen. Siya nga pala, pangalawa na to sa mga pronouns na nagawa natin ng video tutorial. Yung isa ay personal pronoun. Pwede nyo i-click tong lalabas na link kung gusto nyo yun muna ang unahin. At kung di naman, let's proceed. Okay, demonstrative pronouns. These are words that point to something or someone. Ito yung mga salitang tumutukoy. First, we have the pronoun this. We use this for referring to something that is near or something that we hold or touch. Mga bagay na hawak-hawak natin or malapit sa atin. Example, this is my pen. This is my book. Pansinin niyo na hawak ko yung pen at hawak ko din yung book. Kaya ang ginamit natin ay this kasi malapit ito sa akin. Pansinin nyo din na ang ginamit nating verb dito ay is. Kasi ginagamit natin itong verb na is kapag tumutukoy tayo sa subject na singular. Ang this na to ay isa lang ang tinutukoy. Tingnan nyo, isa lang yung pen, isa lang yung libro. Kaya ang gamit natin ay is. Okay? Ma'am, what shall we do if we are referring to two pens or two books? Ayan, kapag dalawa o higit pang tinutukoy natin na hawak-hawak o malapit sa atin, ay gagamit tayo ng these. We use these if we are referring to things which are more than one. So, kapag lampasan ng isa, ang gamit natin ay these. Example, these are my pens. These are my books. As you may notice that I am holding pens which are more than one. I think I am holding how many? 5 pens, and I am holding 4 books. And you can also notice that the word are comes after the word these, because the verb are, we use that if we have a subject that is plural. So, dahil plural itong these, dahil nga tumutukoy sa madami, dapat plural din ang kailangan natin na verb, are. Yan. Kanina, yan diba, these are my pens. These are my books. This is my pen. This is my book. So, mapapansin ninyo, this is, magka-partner yan, at yung these are, magka-partner din. Pansinin nyo din na kapag plural, merong letter S kasi lampas na ito ng isa. Lampas, letter S. Okay? Now, if we want to point things which is or which are not very close to us, we shall use the words that or those. Kapag hindi masyadong malapit sa atin ang itinuturo natin, ang gagamitin natin ay that or those. Tingnan natin to. That, we use this word for referring to single thing that is far or something that we don't hold or don't touch. Hindi natin abot o malayo sa atin. Example, that is my pen. That is my book. Also, notice that we used the verb is. Is my pen. Is my book, because the word that is singular. Isa lang ang tinutukoy niya. Nakikita niyo, isa lang yung pen, isa lang yung libro. Okay, next one. Those. We use the word those to point to things which is more than one or which are more than one. And it is not near to us. Yan. Example natin ay those are my pens. Those are my books. So, itinuturo natin. Pansinin niyo po yan na ang kasunod naman ng those ay yung word na are. Dahil ang tinutukoy niya din ay lampas ng isang piraso.
Sige, tingnan natin tong table na ito. Yan. Ang this at these ay ginagamit natin kapag malapit sa atin, near or hawak natin. Ang that and ang those ay ginagamit natin kapag itinuturo lang natin o malayo sa atin. Yan, far. Ang this at that ay ginagamit kapag singular, kapag isa lang. Kapag madami na, ang gagamitin natin ay these and those. So, subukan natin. Alin dyan ang gagamitin natin kapag malayo sa atin at isa lang? Ang tamang sagot ay that. Ayan, sana tama ka dyan. Sunod naman, alin dyan ang gagamitin natin kapag ang tinutukoy natin ay madami at hawak natin o malapit tayo doon? Ang tamang sagot ay these. Okay? Yan. Pwede mong screenshot to para mas ma-review mo sa mga susunod. Okay, tandaan natin na ang this and these ay sa Tagalog, ito. Ito. Ang that at those ay iyan o iyon. Okay? Anyway, kung gusto nyo pong maging updated sa mga lessons katulad nito, pwede nyo pong click yung subscribe button dun sa baba. Okay? Sige, ngayon, tingnan nga natin kung naintindihan itong simpleng lesson natin. Number 1, blank is my wallet. This, these, that, those. The correct answer is this. Dahil isa lang. This is my wallet at hawak-hawak ko yon. Next one. Blank lumpia rolls are for sale. Which one is correct? Correct answer is those. Dahil hindi hawak-hawak at itinuturo lang. Number 3. Blank is my favorite book. The correct answer is this. Hawak-hawak at isa lang. Number 4. Blank is a book written by Mary Shelley. What's the correct pronoun? Correct answer is that. And number 5. Blank chicks are hungry. Yan, cute ng mga sisi. What's the correct pronoun? Okay, these, dahil hawak-hawak ang mga sisiw, ang mga chicks. Okay, ilan yung score mo? Pwede mo i-comment sa baba kung natuwa ka sa score mo or kung na-inspire ka at gusto mo pang matuto. Next one. Ngayon, sana naging malinaw yung discussion natin tungkol sa ating demonstrative pronouns na this, these, that, at those. Ngayon, pahapyawan natin ang prescribed na pagbigkas sa mga salitang natutuhan natin ngayon. Sanay tayo na sabihin ito ng, sabihin natin ito na this, that, those. Meron palang prescribed o mas angkop na pagbigkas dito. Ito ay this. Again, this. Ito naman ay these. Again, these. At ito naman ay, hindi po ito that. Ito ay that. That. Parang may Z sound after ng T. That. Next one ay, ito hindi those. Ito ay those. 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 Okay? Ayan. Ngayon, subukan naman natin na gamitin to sa sentence. Tumingin ka sa paligid mo. Pumili ka ng isang bagay o lugar dyan sa pwesto mo. Pwedeng yung cellphone or bedroom or pwede ring ceiling or fan. Pag nakaisip ka na, gamitin mo ito sa pangungusap kasama ng salitang this. Pwede mong i-type sa comment box para di mawala sa isip mo. Sige, pause mo to. This, anong kasunod niyan? O sige, kung tama ang ginawa mo, ay dapat verb na is ang makikita ko dyan sa comment box. Next one. Subukan mo naman na mag-isip ulit ng bagay at i-partner mo naman ito sa salitang those.
Ayan, kung tama ang iyong gawa, dapat ang kasunod ng those ay ang verb na are. Sana naintindihan ninyo. Kung may tanong, huwag mahiyang mag-comment sa baba. There we go. I hope that you learned something today. And if you also want others to learn, you may click the share button and then click copy link, and then you may now paste it on your Facebook post. Okay, salamat sa suporta sa Keith and Charlene TV. Ano pang hinihintay natin? Mag-shoutout na tayo. Hi, I'm Marvy, Certified Gratefuls from Quezon City. Thank you, Sir Keith and Ma'am Charlene. Ka-Gratefuls is search nyo lang yan. Meal Update, that's M-I-L space update. Marami po kayong matututunan about video editing at meron din po kaming mga entertainment videos. Kaya, wag po nga kalimutang mag-subscribe. I-click nyo lang yan. Pati na rin ang notification bell for more videos. Dahil kapag subscriber ka, updated ka. Thank you, Keith and Charlene TV, for featuring us. For all Potterheads out there, the Wizardry Wands by Francis makes one of the best handcrafted wands in various sizes, including mini wands and full-length wands that are made of bamboo sticks and clay. You can buy them in pouches or boxes, all in affordable prices. Visit our Facebook and Shopee pages for more details. Happy pottery shopping! Hello, Madam Kit and Charlene TV. I'm Rainward Solis Cabiltis, Certified Grateful from Paranaque City. Please subscribe my YouTube channel, Bongski Kapi Vlog. Thank you! Ayan ang mga nagpadala sa atin ng video greetings. Ito naman ang mga bumati sa atin sa ating YouTube channel from Mary Grace Carriaga. Wow, I'm glad because I saw your channel, ma'am. I want to learn more about preposition. My grammar is quite poor and I need to learn more watching here in Taiwan. God bless you more. Next, we have Rhea Burda. Hi ma'am, I'm so grateful to see your channel. Very helpful. Clear yung mga discussion and smooth lang siya. Lahat na ng videos nyo, pinapanood ko ng paulit-ulit kung wala pang bagong upload. Salamat naman. God bless you ma'am. More videos pa, shoutout po sa susunod na video mo. From Saudi. Hi, ingat palagi dyan sa Saudi. Thank you sa pag-support sa channel. Okay, we have Marilyn Valerio. Hi po, Miss Charlene. Pa-shoutout po sa next video. I'm Marilyn Valerio from Jacksonville, Florida. Meron po akong natutunan sa bawat video nyo na itinuturo ninyo in English. Sobrang nakakatulong kung paano gamitin ang bawat words na ginagamit o dapat gamitin sa pakikipag-usap o paggawa ng tamang grammar. Thank you po and God bless! Very much sa lahat ng sumusuporta at dun sa quiz natin. Huwag niyo kalimutang i-comment sa baba yung score ninyo para malaman natin kung effective ba ang naging pagtuturo natin sa video na to. Thank you! Bye-bye! Okay, for those who would like to send their own video greeting, just search Keith and Charlene TV on Facebook and send us directly your 15-second video greeting. Just start with, "Hi, I am blank and I am from blank, certified grateful, blah blah blah." Thank you.